Masyado raw makulit sa pagtutulak ng charter change, mga kotsero, ang lower house. Yan ang sinabi kanina ni Senator Amy Marcos. Pero pag-usapan natin yan maya-mayang konti lang, no? Gusto lang natin, intro muna tayo. Ano bang pinanggagalingan itong kwento na to? Ito yun, mga kotsero. Kahapon kasi, etong si Martin Romualdez nagpupush for economic charter change. So, yan. Yan yung sinabi niya kahapon. Basahin natin yung kanyang sinabi. Ito yung sinabi niya. I believe 2024 will allow us again to revisit the Constitution. I think it's timely. We'd like to focus on the economic provisions. Said Speaker Martin Romualdez. Okay. Full disclosure, mga kotsero. Full disclosure. Matagal ko na hong sinasabi to. Matagal na ho. Panahon pa ho ng kampanya ni President Bongbong Marcos, if I'm not mistaken, nung in-interview ko siya, kasama to sa mga naitanong ko sa kanya. Kung magcha-charter change, isa ba sa mga priority niya ang charter change o hindi. In fairness, he answered honestly. Very candid naman yung kanyang pagsagot sa atin nung in-interview natin si President Bongbong Marcos. Nung kampanya. Sabi niya, it's not his priority because of many issues and problems. Yun yung sinabi niya. Basically, paraphrase lang kasi mahaba yung explanation niya. Umabot siya ng mga 5 to 10 minutes sa explain nun eh. Pero yun, basically yun yung kanyang sinabi nung in-interview ko siya. And since nahalal siya, since nung siya ay napasok dito sa pagiging presidente ng Pilipinas, nung hinalal siya ng 31.2 million Filipinos, sinasabi na ho natin yan, no? We've been advocating for economic, at least man lang, yung economic charter change. Patagal na ho natin sinasabi to. At I believe one of the senators before, no, si Senator, isa sa mga kaibigan natin sa Senate, si Senator Robin Padilla, reached out to us. In fact, invited us, inimbita pa tayo para manood or mag-observe sa hearing ng charter change sometime last summer to sometime in March or April, if I'm not mistaken. Kasi nga, ina-advocate talaga natin to. Pinupush, matagal ko nang ina-advocate to. Matagal ko nang pinupush to itong charter change. Ay, ang gusto ko pa nga katutuusin, mga kotsero, ay federal parliamentary. Pero mga kotsero, because of the challenges sa pagpapalit ng gobyerno, isa-isahin natin. Umpisa nakumbinsi ako dito ni Secretary Gibo nung in-interview ko siya nung nakaraan. Nung in-interview ko si Secretary Gibo, bago pa siya maging Secretary ng Defense. Nung tinanong ko siya tungkol sa charter change, sabi niya, wala namang problema diyan, no, pero kung magcha-charter change, umpisahan natin muna doon sa sistema. Magkaroon muna tayo ng sistema that will support a federal and parliamentary government, which I agree. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan dito sa video na ito, may tanong muna ako sa inyong lahat. Sa mga nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, gusto nyo bang makauwi sa Pilipinas ng may libreng patiket galing kay Sendwave? Ito lang gagawin nyo, mga kutsero. Ito lang, pakita ko sa inyo. Pwede kayong manalo ng isa sa 3 free round-trip tickets sa pamamagitan ng Sendwave Pasko. Ayan, mga kutsero, matindi-tindi to. Win a free round-trip flight home kung ikaw ay magpapadala ng higit $200 sa inyo pong Sendwave account hanggang December 31, 2023. Ayan, so kapag nagpadala kayo ng higit $200, so may entry na agad kayo sa up to 5 entries sa mga kotsero ang pwede nyo makakuha dyan sa round trip flight home na yan. Pero paano ba kayo makapagpadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng Sendwave? Ang gagawin nyo lang muna, mga kotsero, i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba account details mo dyan, at pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup through pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code The Coach Jared, makakuha kayo ng $20 free credit. Ayan, mga kotsero, kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs at para makakuha kayo ng libreng patiket pauwi ng Pilipinas.
Wala pa tayo ng sistemang na kayang suportahan yung klase ng federal parliamentary. For example, lahat ng mga probinsya ay nakadepende pa sa Metro Manila. That's one example. Wala pang mga regional what do you call this? Yung mga regional development projects that will allow na hahayaan na yung mga iba't ibang rehiyon sa Pilipinas ay maging independent sa quote-unquote Imperial Manila. Wala pa tayong ganun. Wala pa tayong sistema na ganun. And ang sinasabi ni Secretary Gibo, umpisahan natin doon yung pagbabago. Palakasin natin ang mga probinsya natin to the point na kaya nilang maging self-sustaining. So, agree ako doon at doon ako nakumbinsi actually ni Secretary Gibo na baka mas magandang unahin muna yung economic provisions. So, since that time, pinupush talaga natin yan. I've been advocating it. Kung nanonood kayo ng aking mga live stream, nakakapanood kayo ng mga videos ko tungkol sa charter change, I've been advocating for economic provisions. At least, at the very least. All of a sudden, nagulat tayo, biglang sinakyan ni Martin Romualdez. Kahapon. Nung nakita ko to kahapon. So, basahin natin. Ano ba yung... Kasi alam nyo mga kotsero, depende kasi sa nagpupush. Depende sa nagtutulak ng charter change. Iba-iba ng sistema yan. Naalala ko dati, yung kay Velasco, meron siyang version niya noong 2021. Si Velasco, RBH number 2. Ito yun, RBH number 2. Resolution of both houses number 2, which proposes amendments to certain economic provisions of the 1987 Constitution. Ito mga kotsero, yung version niya dito, if I'm not mistaken, itong kay Velasco, nung siya yung House Speaker, limitado lang to sa economic provisions. Walang ibang babaguhin. Walang ibang babaguhin. Ano yung economic provisions? Baka kasi meron sa atin na hindi alam kung ano yung economic provisions. Ito po ay yung Article 12 ng ating Constitution. Ayan, Article 12. National Economy and Patrimony. Ito po mga kotsero, yung economic provisions na tinatawag ay may relasyon sa kung paano tumatakbo at paano ginagamit ng mga Pilipino ang natural resources natin. Doon yun. Kaya National Economy and Patrimony. Meron no tayong tinatawag sa sa practice ng law, may tinatawag sila na Regalian Doctrine. Regalian Doctrine, ibig sabihin, pag-aari ng estado lahat ng nakikita nyo sa Pilipinas. Mapa sa langit, mapa sa lupa, mapa sa tubig, at mapa sa ilalim ng lupa. Lahat yan pag-aari ng estado. Makikita nyo yan dito sa Section 2. All lands of public domain, waters, minerals, coal, petroleum, other mineral oils, all sources of potential energy, fisheries, forests and timber, wildlife, flora and fauna, and other natural resources are owned by the state. Yun. Except agricultural lands and all other natural resources shall not be alienated. Ibig sabihin, hindi pwedeng ibenta. So, ito yung sinatawag nating Regalian Doctrine. Ayan yun. Lahat ay pag-aari ng estado except for private lands, of course. All lands of public domain. Yan. Tsaka yung mga except din ang agricultural lands. Yan. Pag-aari lahat ng gobyerno. Lahat yan. Hindi pala gobyerno. Ng estado. Owned by the state. Tapos, mga kotsero, dito po sa economic provisions dito po sa Article 12, meron tayo ding tinatawag, Section 2, na 60-40 provision. Ano yung 60-40 provision? Ito yon mga kotsero. Papakita ko sa inyo. Ay, umampas. Ito kasi nakasulat sa Article 2. Article 12, Section 2. The exploration, development, and utilization of natural resources shall be under the full control and supervision of the state. Lahat ng pag-explore, so pagmimina, paghuhukay, lahat. Development, pagsasaayos nito, pagpuproduce nito,
utilization, paggamit ng ating natural resources ay dapat nasa control ng ating estado. Hindi lang ang control pati supervision. Nasa control at pagbabantay ng ating estado. Ngayon, mga kotsero, may provision dito na itong parte na to. Yan. The state may directly undertake such activities or it may enter into co-production, joint venture, or production sharing agreements with Filipino citizens. O, take note kung ikaw ay magnenegosyo sa Pilipinas para i-take advantage mo yung natural resources ng Pilipinas, kailangan ikaw ay pumasok sa isang co-production, joint venture, or production sharing agreement with Filipino citizens. Kailangan Filipino citizens lang, 100%, or corporations or associations at least 60% of whose capital is owned by such citizens. Ano po ngayon yan? Ibig sabihin, mga kotsero, kung ikaw ay isang foreigner, ikaw ay foreigner na negosyante na napakayaman mo at gusto mo magtayo ng negosyo sa Pilipinas, ay hindi pwede. Hindi ka pwedeng magtayo ng negosyo sa Pilipinas kasi lalo na kung ang iyong negosyo ay magte-take advantage ng aming mga natural resources. Bakit? Kasi that is exclusive for Filipino citizens. Pero kung gusto mong magnegosyo dito sa Pilipinas, utilizing our natural resources, siguro pwede kung 60%. Tama, 60. Kasi si 70 is 70. Okay. 60% ng inyong tawag dito, 60% ng magmamay-ari ng inyong negosyong itatayo sa Pilipinas, dapat Pilipino ang may-ari. Yun yung sinasabing economic provisions. Marami yan, mga kotsero. Meron pa yan. Ito pa nga, sa exclusive economic zone. The state shall protect the nation's marine wealth in its archipelagic waters, territorial sea, and exclusive economic zone, and reserve its use and enjoyment exclusively to Filipino citizens. See? Okay. So that's our domestic law or municipal law. Anyway. Ngayon, mga kotsero, sabi naman din dito sa Constitution, ang presidente natin ay pwede pumasok sa agreements with foreign-owned corporations involving either technical or financial assistance for large-scale exploration, development, and utilization, etc., etc. Pero syempre, kailangan, ang susundin pa rin ay yung 60-40. 60-40 pa rin. 60% ay dapat sa Pilipino ang may-ari. Ito po yung sinasabi na economic provisions. Yan. Marami po yan, mga kotsero, hindi lang po yan. Pero ito yung pinakasikat. The Congress shall, upon recommendation of the Economic Planning Agency with the national interest dictates, reserve to the citizens of the Philippines or to corporations or associations at least 60% of whose capital is owned by such citizens or higher percentage as Congress may prescribe certain areas of investments. The Congress shall enact measures that will encourage the formation and operation of enterprise whose capital is wholly owned by Filipinos. See? Ito po yun. Example lang po yan, mga kotse. Marami po yan. Yan lang po yung dalawang papakita ko sa inyo na sikat. Pero for the most part, makikita nyo po sila dito sa Article 12. Ito po yung gustong baguhin sa ating tsa-tsa. Ito po yung gustong baguhin dyan. Ngayon, mga kotsero, tingnan natin kung ano yung version. Naalala ko kasi nung si Velasco, ang pagbabago lang na gagawin niya ay, halimbawa, patahan natin Constitution. Halimbawa dito. Ito, yung 60% na to. The state may directly undertake such activities, blah, 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 Filipino, co-production, joint venture, production sharing agreements with Filipino citizens or corporations, associations, at least 60% of whose capital is owned by such citizens as prescribed by law. Yun lang idadagdag niya. As prescribed by law. Yun lang phrase na yun. Dadagdag niya dito sa dulo. Para mas maluwag ka.
mas maluwag yung yung saligang batas mo. Kasi mga kotsero, ngayon at least kung iladagdag mo yun dito sa provision ng as prescribed by law, pwedeng gumawa ng batas na magpapalawak sa investment ng mga foreigners dito sa bansa. Kasi as prescribed by law, yun yung nakasulat eh. Ngayon mga kotsero, hindi natin alam kung ano yung version nung kay Martin Romualdez. Pero, ang sinabi niya, economic provisions lang. Ngayon, mga kotsero, eto si Aurelio Gonzales Jr., yung pumalit kay GMA, who filed a House resolution calling for term extensions in the Constitution, said they wanted to finish charter change deliberations before July next year or before the President's SONA. We'll try to pursue it by next year, sabi ni Gonzales. By the resumption of our third regular session, we will tackle the amendments to the 1987 Constitution. I think we can hit the target of finishing it before the SONA. Ito ngayon ang problema dyan, mga kotsero. Bakit nyo papakialaman yung political provisions? There's no need to do this yet. Anong benepisyo nito sa taong bayan? Sige nga. Ang gusto niya kasi, mga kotsero, etong si Aurelio Gonzales, gawing 10 years, ang total of 10 years, ang bawat termino ng isang kongresista. What does that mean? 5 years of 2 terms. Why? Ito yung sumisira talaga sa bawat attempt na magkaroon ng charter change, mga kotsero. Ito yung sumisira. Yun. Ano yun? Ito. Gonzales RBH1 pushed for a constituent assembly to amend the terms of congressmen to 2 consecutive terms of 5 years each, from the present 3 consecutive terms of 3 years each. He also pushed for the same limit of 2 consecutive terms of 5 years for 5 years each for the president and the vice president. Hindi kailangan gawin to ngayon, mga kotsero. Hindi kailangan to gawin ngayon. Etong term limits. Huwag na natin pakialaman yan. Hayaan na muna natin yan. Unahin natin yung economic provisions. Kasi ito, may direkta to na na benepisyo sa taong bayan eh. Hindi ko alam bakit sinisingit ng lower house yung term limits. Hindi kailangan pag-usapan yan. Yung economic provisions ang kailangan munang maisakatuparan para parang awa nyo na. Maiangat naman natin ang buhay ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. Pero may mga reaction dito ang Senado. Siyempre. May reaction ng mga senador dito. Okay, panoorin natin yung reaction nila. Ito. Suportado ng ilang senador ang nilulutong charter change ng Kamara sa susunod na taon. Pero ang presidential sister na si Senator Amy Marcos tutol dahil pansariling interes lang daw ng iilan ang tsa-tsa. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Hati ang Senado sa muling pagbuhay sa posibilidad ng charter change o pag-amyenda sa saligang batas sa susunod na taon. Kung si Senate Minority Leader Coco Pimentel ang tatanungin, pabor siya sa tsa-tsa kung isusulong ang federalismo. Pero Wag na, walang time. Ng aspeto ng land ownership at economic provision ng 1987 Constitution. Yung business side, kasi if the purpose buksan yung business side is to allow foreign business people to exploit our natural resources and to own land, yan ang lalo nating dapat wag payagan.
Diyan ka mali, Coco Pimentel. Tumatalab ba yung current constitution? Yung current provision ng 60-40? Tumatalab? Yumaman na ba ang mga Pilipino? Hindi. Bigyan nyo naman ng konting laban ng mga Pilipino sa ASEAN, di ba? Si Vietnam, 100% foreign investments. Tingnan nyo, nalampasan na tayo ni Vietnam. Malaysia, ganun din. Indonesia, ganun din. Thailand, ganun din. Nalampasan na tayo ng lahat yan. Dati, nung panahon ni Apolacay, Pilipinas ang isa sa mga pinakamayaman next to Japan, if I'm not mistaken. Ngayon, sa region na to, sa region ng ASEAN, isa na tayo sa pinakamahirap. Bakit? Kasi ayaw niyo magpasok ng negosyo sa Pilipinas. Hindi rin pabor sa Chacha si Pimentel kung isusulong ang pag-amyenda sa term limits. Mas Ayan, agree ako dyan. daw kung unti-untiin ang pagbabago sa konstitusyon para hindi raw malito ang publiko. Hayaan na yung term limits because we are forcing new blood sa politika. Maganda yung New blood. Gilan nyo ako ng BS. New blood. Relationship between the national and the local. Si Senator J.V. Ejercito naman, approve sa pag-amyenda sa economic provisions, pero hindi solve na galawin ang political provisions. Agree. Huwag na yung political. Sa akin, every time we talk about it, you always two questions in the mind. Political ba o economic? Economic lang. Merits first. Political kasi baka it will not, I don't think people will like that. Sinusubukan ni Senator Robin Hood Padilla na itulak ang charter change sa Senado ngayong taon. Pero 4 na senador lang ang pumirma sa committee report ng Senate Committee on Constitutional Amendments. Kabilang sa sumuporta noon ng mga kapartido niya sa PDP laban na sina Senator Francis Tolentino, Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. Kulang pa. Tuloy ni Majority Leader Joel Villanueva, dapat pag-isipan muna kung napapanahon na ba ngayon ang Chacha, lalo't malapit na rin ang eleksyon. That's one thing to consider. Muli, maging biktima yung sino mang magtutulak nito na gusto lamang palawigin yung kanilang termino, diba? Which is a valid point, no? Kailangan you have to... I agree. Diyan sa punto na yan, agree ako kay Joseph Villanueva. The process. Kay Villanueva. Process is very important. Sinabi na rin noon ni Pangulong Bongbong Marcos na Joel pala. prioridad ng administrasyon niya ang Chacha. Kaya ang kapatid niyang si Senator Amy Marcos naririndi na rin daw sa mga mambabatas na patuloy na isinusulong na baguhin ang saligang batas. Ba't pagpipilitan? Bakit ganun? Ang kulit. Baka may gusto mag-prime minister na hindi manalo sa presidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samote, Martin yun. News 5. Para kay Martin yun. Matik na matik. Bakit? Kasi mga konsyero, kapag nag-Fed-Parl ka, kapag nag-parliamentary government ka, automatic, yung prime minister ang pinuno. Matik yun. So, si Speaker Martin na magiging beneficiary dyan. Well, if I remember it correctly, nung sinusulong ni President Duterte, yung sa charter change, yung federal government, nakasulat po doon, naka-indicate doon sa proposal na yung mga incumbent, hindi sila pwedeng, hindi mag-a-apply sa kanila yung bagong constitution. Hindi mag-a-apply. So, yung susunod. So, after elections, doon pa lang sisipa yung bagong constitution. But anyway, mga kotsero, I think last survey, if I'm not mistaken, 41% ng Pilipino gusto nang magkaroon ng charter change. That's a significant number. Marami yun, 41%. It is a jump of 10 percentage points, if I'm not mistaken, from 31 to 41%. Marami na ako kasing Pilipino namumulat na sa global investments Saka naiinggit na sa mga kapitbahay natin na silang yayaman nila pero tayo purita pa rin. Ganon. So mga kotsero, ako on a personal level, sinabi ko na to kahapon nung nag-livestream ako kahapon. Bilanggit ko na to. Sinabi ko na, kung isasama nyo sa house, dyan sa lower house kung isasama nyo si term limits, tigilan nyo yan. Wag. Don't. Stop it. Get some help. Diba? Huwag nyo isama ang term limits. Limitahan nyo yung inyong usapan sa charter change sa economic provisions lang. Doon lang.
Huwag na kayo maghangad pa na palawigin pa yung termino nyong lahat. Kaya nauun siya lahat ng mga drive to have the charter replaced or at least the constitution replaced, which is the charter of the whole Philippines. Kaya nauun siya ang charter change kasi kayo dyan sa Congress, sinisingit nyo palagi yung political provisions, yung term limits. Tigilan nyo na yan. Huwag nyo nang pakialaman yan. Unahin nyo naman kami, parang awa nyo na. Unahin nyo naman kaming mga naghihikahos na at kailangan na namin makatikim ng konting pag-unlad sa buhay. Diyos ko, ang si-selfish. Ang si-selfish talaga. Nakakainis. Nakakainis. Sa totoo lang. Ayusin nyo nga mga buhay nyo dyan. Ayusin nyo nga mga buhay nyo dyan. Ano ba kayo dyan sa lower house? Pwede ba? Tantanan nyo na yung term limits. Anyway, so hanggang dito na lang muna tayo sa video na ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel and pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap dito sa aking page. At I'll see you again in our next Coach Jared Live. God bless you and see you next time. Bye!